Ayun mga kauto, hindi pa rin natin siya mabubuo pala ngayon. Kasi may nakita pa tayong problema. Kala ko ayos na. So yan, ang pagkabuhay natin, napansin ko din ng isang araw. Nagkatubig siya dito. So sinundan natin, dito siya nagmula. Ayan. Diyan sa ating water pump. Yan, may basa pa ng tubig. So tumatagas yung ating tubig dyan. So kailangan natin siguro lagyan niya ng gasket. So ngayon babaklasin din natin yan kasi kalas na rin. Sa umulit pa tayo pagka ikinabit natin. So kailangan natin tanggalin tong kanyang engine support. Ito, tatlo. Tsaka itong sa power steering. Yan. Madami-dami pa rin gawain para matanggal natin yung kanyang water pump. Problema, uminit na dito sa ating natatayuan. So tuloy na lang ulit natin mamaya. Ito mga ka-auto, update ko lang kayo. Baklas na natin yung water pump. Pasensya na kayo at hindi ko na-videohan kanina kasi nalubat yung ating cellphone. So ito, nabaklas na natin. Nalinis na natin. May mga kalawang siya. Ayan. So dito nang gagaling yung tagas niya. Nakita natin. Hanggang dito nang gagaling. So merong wala ng gasket. May butas na. So ngayon, ginawa natin. Buti meron tayong tirang belamoid. Ayan. So pwede siya sa tubig. Tsaka sa oil, grasa. Ayan. Gas. So ginamit natin to dun sa ating carburetor. Yung ating in-overhaul. So ito. Nalmahan na natin ng kanyang pinakabagong gasket. Ayan. Tapos lalagyan natin ng beta gray. Pasensya na kayo. Hindi natin na videohan kanina. Talaga. So madali lang naman pala to. Babaklasin lang natin. Nabaklas lang natin saglit kanina. So pagka baklas natin dito, kalasin lang natin yung mga tornilyo. Ito. Yung tornilyo niya dito, naglalagyan na yan. So hindi ko pa rin nalilinis. Lilinisin ko pa rin. Yan, yung mga tornilyong yan, yun lang ating tatanggalin. Pwede nang hugutin. Ito, niluwagan ko pa sa engine support. Kasi kala ko kailangan baklasin. Hindi naman pala. Yan. Hugutin na lang uli natin. So ito, nalinis ko na ito man. Lilinisin natin ngayon. Ang kanyang pinaglalagyan. Mahirap lang tayong mag-video habang ginagawa. Ito yan. Yung mga tirang gasket, yung kailangan natin tanggalin para maganda yung lapat ng ating belamoid. Dapat malinis yan. So pabuo na natin kanina yung timing belt. Testing na natin. So ngayon kakabit ulit natin para testingin kung magkakatagas pa dito mamaya. Huwag natin buuin. Kinalas na natin. Kasi kung baka pa natin uli kakalasin, hindi natin gawin to. Hindi talaga pwede kasi may tagas. Magdudubli lang kalas tayo kalas na rin naman. Kakalas ulit tayo panibago ng belt. So nandyan na kalas na. Kaya atin ang linisin. Baklasin natin, ayusin na natin. Para hindi na pa ulit-ulit yung ating gawa. So yan, nakabisa na natin yung timing belt na tatlo na natin baklas at kabit. So kuha na natin yung kanyang tamang timing. Yan. So dapat linisin ko lang to. Wala maiwan dito, dapat makinis. Yan. Dito nang gagaling yung tagas yan, bumababa papunta dito. Dito buti nakita natin, buti na testing natin ng hindi pa nakakabit yung belt, yung over, at least nakita natin ang dahilan yung kaya nagbabos tayo ng tubig. Dapat talaga nakakulan tayo. So okay lang muna, ganyan muna. Kami budget na tayo, magkukulat din talaga tayo. Tsaka
ito. Pagkakita na natin, kailangan natin ano din yung radiator kasi may kalawang. Ayan. Dumi ah. Siritan ko din to ng tubig para malinis. Malinis yung daan niya. Ayan. So gawin ko muna ito mga ka-auto. Ito mga ka-auto, lalagyan din natin to ng Betagrade bago yung ating Belamoid gasket para mas shoot. Tapos dito sa Belamoid, lalagyan pa din natin ng Betagrade pa para sigurado sealed na sealed. Ayan. Yung mga ka-auto, nalagyan na natin pati dito sa pagitan ng ating gasket. So ngayon kakabit na natin doon. Sa ating lancer, medyo mainit lang. Pagkakabit naman ito mga ka-auto, madali lang. Ayan. Sasalpak lang natin. Ang ulang wag matamaan ating gasket. Hirap lang talaga mag video habang ginagawa. Kakabit ko lang. Mga ka-auto, nilagay na natin yung kanyang mga tornilyo. Hinihigpitan na lang natin. So mamaya pagka maano na, medyo tuyo na yung ating Betagrade, saka natin higpitan ng todo para lalong lumapat. Pasensya na kayo talagang hindi na videohan yung kung paano kinabit, pero itatapat mo lang naman dito tsaka lalagay mo yung tornilyo. Kailangan talaga dalawang kamay napakasikip pa. So yung Betagrade hindi dapat mapadikit dun sa ating ano, hindi madikit dito para hindi matanggal yung kanya pangkapit. Mamaya natin higpitan todo. Ito mga ka-auto, nakalipas ang kalahating oras, so yung ating Betagrade medyo matigas na siguro yun. Medyo buo-buo na siya. Ayan. Para mas lumapat siya dun sa ating ano, hindi muna natin hinigpitan. So, pagka medyo buo-buo na ng konting ganun, so mas lalo siyang kakapit. Kasi pag nilagay natin ng basa, kapit kagad, yung Betagrade kakalat lang, mapipisa. Pero pagka nabuo siya ng konti, tapos ating hinigpitan, hindi na siya kakalat ng sobra, hindi na mapipisa ang baga. Yan. So ito, hihigpitan ko lang itong mga tornilyong itong ating binaklas diyan sa ating water pump. So kung gusto nyo malaman, para dun sa mga gustong matuto paano magpalit ng water pump ng ating sasakyan Mitsubishi Lancer Pisa 54G13, so ganito lang. Ito lang yung ating kakalasin mga tornilyo. Ayan. Ito lang yung ating mga babaklasin mga tornilyo. Ayan. Tapos matatanggal na natin. Paklas kabit lang siya. Dali lang pala. Tapos hindi na natin kailangang baklasin to palang ating sa engine support. Ayan. Binaklas ko pa kanina eh. So ayan. Higpitan ko lang to. At bukas na natin kakabit yung ating timing belt para ito yung mabuti yung ating Betagrade.